Tama po, maganda po 'yan. Nandito po 'yan sa ating, troll farm, anti-troll farm. Mm. Napakaganda po ng mungkahi po ninyo, Senator, Raffy. Meron pong hindi nasagot kanina. Opo, maganda po yung tanong ni Senator Marcoleta. Wala po ba kayo talagang kinikilingan sa politika sa atin pong, fact checkers? Una po kayo, opo. Um, Ma'am Ellen, I mean as a journalist 'no, kahit na kasi marami kasing klaseng journalist 'no, dapat kasi non-partisan, 'di ba? Wala kaming kinikilihang politika. Ang puwede mo sigurong masabing bias kami sa katotohanan, tsaka sa facts yun ng ano. So, kung saan kami dalhin ng ano, ng impormasyon, dun ang punta namin. Gusto ko lang kasi tapusin yung criteria na ginagamit namin kasi sa dami-dami talaga ng ano, sa dami-dami talaga ng kasinungalingan na lumalabas sa social media, hindi namin talaga puwede lahat ma 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 I mean hindi puwedeng iasa sa fact checkers ang laban sa disinformasyon, 'di ba? So, dapat talaga bawat isa sa atin mag-ano, yung lahat-lahat natin gumawa ng ating paraan. So, 'di ba nasabi ko na kanina na dapat yun, statement of fact, yung hindi yun fiction, hindi yun opinion, yung ano ang dapat namin ifa-fact check. Ang pangalawa is yun nga yung, relevance, 'di ba? Dapat may ang pangatlo is that timing, 'di ba? Yung tawag dito, yung hindi history ang ifa-fact check na nangyari pa nung panahon pa ni Magellan, 'di ba, gano'n. So, yung dapat timely, 'di ba, ang isa pa is that, um, halimbawa po ngayon, dapat Ma'am, Ellen, narinig niyo na po kay, Senator Marcoleta yung mga bagay na ikinakabahala niya. Yun po ba mabibigyan po ng panahon sa inyo para mai-fact check niyo po yun, yan? oo naman, Opo, oo. yun. Kaya Marcoleta, ano po ang, masasabi ninyo? Bibigyan daw po nila ng panahon yung 4 na, sabi issue sa inyo. ito pa kasi, isa pa kasi Salamat. kailangan yung sinasabi namin feasibility, dapat titingnan namin kung kaya namin 'yan ma m ma-debunk, ano ba yung debunk sa Tagalog? Mapawalang saysay niyo po. Opo, Ano po yan? at least 'no, Opo. at least within 24 hours kasi ang purpose kasi ng fact checking is to stop the spread of falsehood para mahinto yung pagkalat. Kasi kung marami namang ano, puwede naman kasi mag-investigative journalism ka na puwede kang abutin ng 1 buwan, 'di ba gano'n? Pero sa fact checking kasi kailangan ang purpose mo kasi doon para mahinto yung pagkalat kasi sa Yun nga po ang gusto po kasi ni, Senator yung Marcoleta. virality kasi Opo. importante yan kasi yung in a few second nag-aano, nagba-viral yan, eh. So ang importante ma-stop mo. So kung hindi namin yan yung kung feeling namin kailangan pa maraming ano yun, mas marami pa kaming kailangan para ma-debunk yun, gano'n. Ipapasa namin yun sa team na puwede siguro mag-investigative journalism, gano'n. So, ayun ang mga Opo, criteria. katulad po ngayon, ma'am, nasabi na po sa inyo ng harapan na sinasabi niya fake news yun. Puwede po ba niyong i-debunk Titingnan yan? namin kung mag-fall doon sa criteria. Tapos ito pa, hindi kami nagte-take down, 'di ba, nasabi kanina ni Gemma, kami ay nagka-classify, false, fake, misleading, mga gano'n. So, isasubmit namin 'yan sa Facebook. Facebook ang nagte-take action. Hindi kami Medyo pagka nagde-delete at ganyan po hindi kami katagal kasi nagte-take down. medyo matagal yan, ma'am. Mr. Tagal. Chair, Ano naman, Sige po, Senator Marcoleta. minsan dun sa 24 hours dun sa 4 na fake news na aking inilahad ngayong umaga, yung dalawa po ay hindi ko na puwedeng pasalamatan ng, Vera Files kasi kami po na-take down na namin ng hindi sila nakatulong. Ah, pero kailangan pong malaman po ninyong lahat na bago po namin nagawa yon, ini-email po namin kasi yung Vera Files at saka yung Rappler, pero yung Rappler binibigay rin sa Vera Files. Pero napakabagal po talaga yung action. Kaya doon sa unang dalawang sinabi kong fake news,
kami na po talaga nakipag-coordinate at successfully nagawa namin. Ito pong pangatlo, partially, ay pasasalamatan natin ang Vera Files kasi po kahit papano, ang ginawa po nila, dinemote po nila. Pero hindi entirely po nakatulong yun. Kasi pag dinemote po yun, ang ibig sabihin nun, meron pa rin pong makakakita, ngunit kokonti na lang. So hindi talaga buong-buo na aalisin nila. Yung po yung tinatanong ko sa inyo, Madam, ba't kinakailangang i-demote ninyo? Alam ninyong completely fake po ito eh. Talaga pong hindi kayo ang nagte-take down, alam namin yon. Ngunit kapag kayo nakipag-coordinate sa Meta sa Singapore, sila pong magte-take down. Kagaya po ng ginawa namin sa unang instances. Yun po yung aming gustong sabihin sa inyo. Bakit kami nagawa namin? Samantalang kayo ang may direkta pong may communication. Eh bakit kailangan po natin pagtalunan pa ito? Kasi siguro si Gemma. Miss Gemma Mendoza. I-clarify lang po natin. We don't communicate with, it would be impossible for us to communicate with Meta for every piece of thing that we rate. So we don't do that. Ang ginagawa lang po namin, ang interaction namin is through the platform they have, which is the platform that is made available to fact checkers. Yung action po nung yung action ng pag-demote, that is done by Meta when a rating is when a rating has been submitted. And that is that is their algorithm already that works on it. Now, yung question po about so like halimbawa po yung kanina nabanggit na yung isang content was manipulated. Definitely po if that was submitted to us, then we would have looked at it. So isa po yun sa mga tinitingnan namin talaga. Ngayon, hindi po talaga lahat nagagawa kasi kaunti lang po talaga kami. At hindi naman po yun lahat matitingnan ng mga fact check. Mr. Chair, ako po naniniwalang hindi po nyo kaya lahat tingnan. Pero yung mga bagay na nire-repair po namin sa inyo through email, dapat tingnan naman po ninyo. Hindi namin gagawin yun ng ganun-ganun lang. Kaya namin kinakasangkapan kayo at gusto namin tulungan nyo kami dahil mali nga po itong ginagawa nila. So, we are not asking you to look at every fake news in the entire universe. Ang sinasabi namin, pag kami nakipag-communicate sa inyo through email, pansinin nyo naman kami. Pero itong naunang ang ginawa namin, ang tagal-tagal, kaya nga po kami na po ang gumawa ng paraan. Ayoko na pong ulit-ulitin ito. Itong pangatlo, kaya sabi ko po sa inyo ma'am, partially, nagpapasalamat kami dahil dinemote ninyo kahit papano. Pero ang gusto namin talaga, mawala na. Tama po, yun po yung gusto namin. Wala nang pong debate ron. I-explain ko lang. Nakikipag-debate ka pa sa akin, ma'am. Pinapasalamatan na nga kita kahit partially. Hindi ako O kaya nga, pakinggan Ma'am mo muna Ellen. ako. Makinig ka muna. SP, opo. Pero i-explain ko sa iyo Hindi pa nga ako tapos eh. Sandali lang po, Mr. Senator, sandali lang po. May sinasabi Sige. po si SP. Sige, baka konektado naman kasi sa sinasabi ni Senator Marcoleta to. So if you don't mind, Mr. Chairman at Senator Dante does not mind, yun yung negative side na pinag-uusapan natin sa mga fact-checking ninyo. Dapat pina-fact-check nyo rin naman yung positive. Hindi po ba? Like for example, may isang senador nagyayabang 300 daw ang pinasa niyang batas. Hindi naman totoo. Hindi nyo sina-fact-check yun? Yung mga ganon. I'm just giving an example. Di ba dapat i-fact check nyo rin yung hindi totoo? Yung bola. Di ba? Hindi pwedeng yung puro negative lang ang sinecheck. Check nyo rin yung bola. For example, ito si ganito raw, naku, nanalo siya ng award, ganito, gold medal sa ganito. Hindi naman. Di ba? Dapat meron ding fact checking yun. Anyway, nabanggit ko yun. Yun yung negative side. Yun yung positive naman. Na mali. Na fake news pero nasa positive. May binibuild up na tao o binibuild up na sarili niya. Diba? Anong pinakasagot na nakikita ko po dito? At ito'y talagang dapat once and for all, diinan na. Para tingin ko madaling masolve na yung fake news nila. One account, one person. Yun ang solusyon eh. One account, one person dapat. So sino ang dapat dito? Facebook, Meta, Instagram, TikTok, lahat dapat.
Pag hindi naka-register, isang tao lang dapat naka-register. Account mo lang yun. Ikaw yun. Tingnan mo, pagka yung mga gumalabas ng mga fake news na yan, kung isang account lang sila at tunay silang tao, ano, at hindi sila, meron silang another account na ganito, itong mga account nilang paninira. Pag hindi ganon, hindi magiging ganon katapang manira ng kapwa eh. Pagka one account, one person, kilala siya, nag-register siya. So saan magkakatalo to? Hindi sa atin eh. Magkakatalo to. Kailangan sama-sama tayo, i-appeal natin ito doon sa kanila, sa mga service providers. Na wag nilang i-register. Ang daling mag-register. Gusto nyo ako, magre-register ka agad ako dito eh. One Dela Potpot ang pangalan ko, tatangkapin eh. Di ba? Yun ang pinaka-problema eh. So tingin ko doon tayo magsama-sama lahat ng mga involved sa internet. Hindi na natin yun. One account, one person. Dapat ganun. Thank you. Tama po, SP. Pati yung mga account na comment ng comment tapos naka-lock profile. Hindi rin tama yun. Salita ka ng salita tapos hindi ka naman pwedeng sagutin. Yun mga bagay po na yan ang mga dapat natin pong ihakbang dito. Senator Marcoleta. Opo. Mr. Chair, tama po ba ito na 16 million po ang naka-earmark sa PCO under its 2026 budget to combat fake news? Yusek Ilagan. Opo. Alam nyo, 60 million daw po. Alam nyo, kaibigan ko kasi si Mon. Sige po. Sorry, sir. I'm just checking lang the data, Senator. We're just fact checking the data, but there's no specific Kasi about the fake news. kaya po tinatanong ito dahil kung hindi po nyo mate-take down ng mga fake news na nire-report namin, nandito po ang ating Senate President. Baka tanggalin po niya yan. Ilagay na lang po natin sa makakatanggal po ng mga fake news sa madaling panahon. Hindi po yung nagtatagal. Habang nag-aantay po, mag-aantay po We're just tayo checking po, Senator. ng sagot po ninyo. Baka po merong gustong idagdag yung mga fact checkers po natin sa punto po kanina tungkol sa political alliance. So, wala pong political alliance sa inyo. Wala po. And we regularly disclose the list of fact checks that we do every year. So the other thing po na note ko lang po dito is pag may link po na sinubmit, so baka lang po, I was checking our email, baka lang po sir walang na-submit na link, and that was probably the reason why it was not fact checked. Tapos baka po pwedeng sa next na meeting may meta dito. Opo. Mr. Chair, siguro, sabi niyo po kasi kanina hindi lahat na-fact check ninyo. So, is it a problem of competence or your ability to fact check all things that go to the internet? Kasi kung talagang imposible naman yon, so what is a fact checker for? Kung hindi nyo naman talaga mapafact check lahat. Kagaya ng nangyayari po ngayon. Ano po yung limitations ninyo, if there are limitations? Yung fact-checking po, tulad po ng sinabi ng aking colleague, is that it's an exercise that we started doing because there's posting online. There are people posting online. And siguro ilang million po nung mga Pinoy ang nagpo-post online on a given day. So yung ganong volume po talaga, hindi po talaga kaya yon ng nung isang small organization na tulad namin. But what does Facebook do with yung mga sinasubmit namin? Supposedly, they're using their algorithms to look for similar content, similar to the ones we have already rated. But I cannot speak po, Mr. Chair, for Facebook. Meta needs to speak for itself because hindi po kami yung hindi po kami yung platform. We're only fact-checking what we see and what we can reasonably fact-check. Mr. Chair, we were informed that Veraphiles and Rapplers
are the ones employed by Meta to be the fact checkers. That is true, Mr. Chair. So We you have an admitted- arrangement. You admitted the obligation for Meta to fact check. We do not have, Mr. Chair, the obligation to fact check all content on Facebook. That is impossible, and we don't even Kaya nga see all tinatanong ko po content. sa inyo, what is your limitation kung meron? Kasi sabi niyo, you are a fact checker. Mm-mm. So, kung hindi nyo lahat mafa-fact check, ano po yung limitations para malaman namin? The limitation is volume, as I mentioned po, Mr. Chair, and that's the reason po why, as my colleague was pointing out, So we Lahat po we we talaga. probably fall on the limited area of your fact-checking responsibility. Kagaya nito, 4 lang po yung sinasabi ko, pero hindi pa na fact-check on time. And it needed us to do it all alone by ourselves para lang po maproteksyonan kami. Mr. Chair, when I just checked my inbox and I was looking for the link to those posts. I don't see links to those posts when I checked my inbox. It's possible na hindi po namin siya nakita. So, if the good senator would send us the links to those posts, we will have a look at them. As we do when we receive emails concerning these things to fact check. So Mr. Chair, it is the problem of Meta itself. Kasi kami po, nag-email kami sa Meta. And I think Meta simply endorses to you as fact checkers. Kung hindi dumating po sa inyo, talagang may problema po tayo, Mr. Chair. Pinaka-problema talaga ang Meta. We can show you the emails that we have sent to Meta because of this. Kasi importante sa atin na wag ma-mislead ang ating mga kababayan. Napakarami po talaga nilang nilalabas. Mr. Chair, that's why we post all the fact checks of Rappler. They have a message at the bottom. May message po sa bottom where we tell people where to send us links for fact checking para kung sakaling hindi po namin nakita sa dashboard na binibigay ng Meta, ay may opportunity pa kaming makita beyond that. So yun po yung ginagawa namin. The fact checkers are limited in the sense that they cannot totally fact check anything that goes into the internet. We are in this situation at present. So magtatagal po bago natin ma-address lahat ang problema na may kinalaman sa fake news. Sa ngayon, wala po tayong magagawa. Is that the state of affairs now? With respect, Mr. Chair, this is why we are here in the hearing today. Our suggestion, in fact, and one particular action point po kasi na kailangan mangyari. Kasi before po, there used to be more access to data in the platforms. Sa ngayon po, over the past years, that access has been reduced. So we have difficulty seeing like actually searching for content already that is similar to things we see. We have already fact checked. So isa po sa mga sinasuggest nga namin yung transparency, the platforms need to be compelled to share data that will make it possible for third parties, hindi lang po yung mga fact checkers, but also other third parties to audit what is being amplified within these platforms. We don't see everything. So, Mr. Chair, while we are talking, what happens now with the fourth fake news? Naunahan po si Senate President. Ang sabi po nitong pang-apat na fake news, Yarina Marcoleta na bigla sa mabigat na hatol sa kanya, tanggal na sa Senado. Hindi pa po alam ng Senate President ito eh. Siguro What are we going to do with this fourth fake news? hihingin na po Harap po kayo natin. lahat. If the senator will Sandali na send po. the link, Hihingin na po natin ang statement po ng ating SP para maisulat nyo na po. Totoo po bang wala na sa Senado? Hindi po, buhay na buhay. Narito, kasama po namin. Yan po, galing na po sa bibig ng ating Senate President. Sana po sa lahat po ng may social media, sana po mapakalat na po na hindi po totoo yan at isang fake news yan. Opo. Hingin ko lang po sa lahat na total nasagot na po
at malinaw na hindi kayang i-take down kaagad, medyo yaan po ang pagbibigay natin ng tuunan ng pansin ngayon. Ngayon po, hingin na po natin ang bawat position paper. Unahin na po natin, sino po mauna? Sino po ang handa na sa inyong position paper? Handa ka na ba, Ma'am Michiko? Kung handa na po kayo, sige po, makikinig po kami. Okay. Siyempre. Good afternoon, Mr. Chair, Senate President Tito Soto. I'm Michiko po. I serve as one of the Board of Trustees of Go Digital Philippines and also the head of social media marketing of the Philippines organization. Concurrently, I also own a strategic communications and digital agency. May I ask Mr. Chair if I can be given a time to present, maybe like 8 minutes, please? Is it okay po? Opo, Sige sige po. po. Opo. First, I would like po to express my appreciation, Mr. Chair Senator Robin Padilla, the chair of this committee, and Senate President Tito Soto. I believe po na taken together, next slide please, these bills work best when viewed together because po they address content, networks, and platforms, which is how this information actually operates in practice. Next slide, please. Sorry. Okay. So, quick lang po, this information in numbers. Platform actions and public exposure. What you're seeing here now in my slide are global numbers. So platforms po like Meta and TikTok reported removing hundreds of millions of fake and inauthentic accounts every year. Data has proven as well na tumataas po siya kapag near elections, no? And this is through automated detection of the platforms worldwide. However, as what Senate President Tito Soto said, yung Philippines po is especially vulnerable, no? In fact, SWS survey shows that majority of the Filipinos frequently encounters fake news and struggle na po to distinguish fact from fiction. Next slide, please. Ay, next slide, please po. Sorry, Carsec. Okay. Para po sa amin, no, hindi lang po public servants na lagi pong victim ng demolition jobs at public figures na laging victim ng false advertisement ang affected dito. In fact, it affects ordinary Filipinos the most because the Philippines is one of the most active and heavy social media users in the world in terms of time spent on platforms. And reason why our information environment is uniquely vulnerable. Again, as what Senate President Tito Soto had mentioned po. Okay, next slide. Sorry, next slide. Okay, next slide po. Gusto ko rin po, next slide please. Sorry for a sec. Filipinos consume news po, entertainment, and political narratives primarily through social media. So yung virality po is driven by emotion, repetition, and sadly po, network amplification. Sa totoo lang, mas mabilis po kasi yung spread ng fake news kaysa sa facts. That's why, sige, next slide. So we believe that this information is not the content problem alone, no? It's really like the clusters of accounts acting together. As I said po, I have a video here if I may be allowed for 1 minute lang po. Okay, this video po is about... Most of us think that information is the best way to convince people of our truth. And in fact, it doesn't work that well. We see that all the time. If you've spent any time on Earth, you might have noticed that humans are not the most rational of creatures. We make decisions based mostly on emotions instead of facts, and a lot of times we're guided by tribal instinct.
Part of the problem is that the human brain evolved to help us survive, and not necessarily to help us be factually accurate. So we often respond better to social and tribal dynamics than to intellectual analysis. So we gave people information, and as a result, it caused polarization. It didn't cause people to come together.